So babalikan natin yung palay natin mga farmers, dahil nung pagbisita natin nung mga nakaraang 2 araw ay nakita po natin doon sa ating mga palayan ay marami pong atangya. So isprehan natin ng pang patay atangya mga farmers. At dito mga farmers, nung nagsimula na po ako maglakad papunta po sa aking mga palayan, at itong nadaanan ko mga palayan mga farmers ay sa kapitbahay ko yan. Medyo malayo-layo po itong aking palayan mga farmers, kung lalakarin dito ay nasa kalahating oras. At dito sa portion na ito mga farmers, malapit na po ako dito sa aking palayan, at itong nadaanan kong palayan na bakante ay sa airpat ko po ito mga farmers. Hindi po kasi ito natutubigan kaya naging bakante na lang po. Inisprehan lang po ito ng aking airpat para tamnan po ng mga okra. Okay. So ito mga farmers, yung itong palayan na yan, yung dito sa taas, sa airpat ko yan. Tapos yung may namunga na sa kapitbahay namin yan mga farmers. Hybrid po yung tanim niya mga farmers. Pero hindi kami nakapagtanim ng hybrid mga farmers, dahil hindi po kami nakabili ng hybrid sa time nung mag-prepare na po kami. Malapit na tayong dumating sa area natin mga farmers, no? Yung sa mula dyan hanggang doon sa pinakataas, yan po yung area ko mga farmers. So dyan po tayo mag-spray ng pang-atangya po, dahil 60% ang lumabas ng uhay ng aking palay ay marami na pong mga atangya. So ito na yung palay natin mga farmers, no? Medyo malapit na pong lumabas lahat yung mga uhay niya. Pero sa nakikita natin dito mga farmers, marami pong atangya. So tingnan nyo po kung gaano karami mga atangya mga farmers, no? Ayun, no? Ayan po, kung nakikita nyo po yung mga lumilipad na maliliit, yan po yung mga atangya. So delikado po sa ating palay ang mga farmers kung hindi po natin maaksyonan, dahil sinisip-sip niya po yung laman ng ating palay mga farmers, na siyang dahilan para hindi po magkalaman itong ating palay. So isprehan po natin ito mga farmers. Sa pagpuksa po ng mga atangya mga farmers, ito lang po yung alam ko ang medyo mas okay sa mga atangya. Pero disclaimer lang po mga farmers, hindi po ako nagpo-promote ng kahit na anumang produkto. Ito po ay base lang din sa nakaugalian namin dito sa aming mga palayan, na epektibo po ito sa atangya. Lanit po, lanit. So sa isang sachet po mga farmers, isang tangke po ganito, 16 liters po ang laman nito mga farmers, at isang sachet ang timpla natin dito. So kung mag-spray po tayo mga farmers, huwag po natin kalimutan itong mga protective gear sa ating katawan mga farmers, lalo na ito sa sa aspirator at sa ganito mga farmers, yung sa mahabang manggas, dahil makati po ito sa katawan natin mga farmers. So tara mga farmers, samahan niyo po ako mag-spray ito sa ating mga palayan. So tapos na po tayo mag-spray mga farmers, no, dito sa una kong area. So subukan nating libutin itong ating palayan mga farmers, kung may nakikita ba po tayong napupuksa na mga atangya. So ayan mga farmers, may napupuksa po na paro-paro na kulay puti. Ayan. At ito rin mga farmers, ayan ho, yan isa pong atangya yan. Bulagta na po siya mga farmers. At ito rin po mga farmers, yan, isa pong atangya. So sa paglibot-libot natin sa ating palayan mga farmers, no, pagkatapos nating mag-spray ay nakita po natin na may napupuksa po mga atangya, at meron din pong puting paro-paro. So effective po ang nilagay nating insecticide dito sa ating mga palayan mga farmers. Salamat po.